Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naglalaro lang sa kalsada ng madamay ang isang 12 taong gulang na batang babae sa away ng dalawang lalaki sa Malabon na nauwi sa pamamaril. Patay ang bata, gayon din ang isa sa mga lalaking nag-aaway. Habang ang nakabaril na suspect, sinubukan pang tumakas pero natugis din. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Exclusive! Nabulabog ang mga residente sa Lapad Ali, Barangay Longos, Malabon noong Sabado, June 13 nang makarinig sila ng mga putok ng baril. Nahagip din ng CCTV ang dalawang lalaki na naghahabulan. Ilang sandali pa, nakarinig muli ng putok ng baril bago nakita ang dalawa na tumakbo papasok sa isang eskinita. Hindi nakuna ng CCTV pero namatay ang lalaking nakaitim na sando matapos tamaan ng bala sa dibdib. Nagkaroon sila ng away ng biktima, kaya nagresulta sa ganitong pangyayari na kung saan nabaril niya yung biktima. Yung biktima naman, sabi ng suspect, according sa pag-imbestiga natin, ay balak siyang saksakin. Sa katunayan, mayroong hawak na patalim yung biktima. Aksidente namang tinamaan ng bala ng baril ang 12 anyos na babaeng naglalaro sa lugar. Isinugod sa ospital ang batang biktima pero idineklarang dead on arrival. Dito mismo sa bahaging ito ng Lapad Ali naglalaro ang biktima kasama ang kanyang mga pinsan at kapatid nang mangyari ang insidente. Kwento sa atin ng isa sa kanyang mga kalaro nang magtakbuhan na ang dalawang lalaki at magpaputok na ng baril ang sospek, dito na tinamaan sa likod ang biktima. Dito po mismo sa aking kinatatayuan, bumulagta ang katawan ng biktima. May narinig po kami baril na yun. Tumakbo kami tapos akala namin po nagpaprank na si Ma. Tumawag po kami ng tulong. Tumakas ang sospek sa pamamaril. Naaresto siya ng pulisya sa Maynila makalipas ang ilang oras. Through the CCTV, initially nagkaroon kami ng identification sa suspect. Nahanap naman natin sa part na ng Maynila, sa Tondo area. Labis ang paghihinagpis ng mga kaanak ng batang biktima. Ang sakit din po eh. Dami pang pangarap ng anak ko eh. Gusto niya makatulong sa magulang sa akin daw po, pati sa mga kapatid ko. Iaangat niya daw po kami, gusto niya makapagtapos. Ayun ang pangarap niya po, pero wala na po eh. Ang kanyang nakababatang kapatid na nakasaksi sa insidente, may trauma pa rin. Galing po kami ng Logos kasi nag-basketball po. May kasama po kami matanda. Ako po sana yung matatamaan po. Tapos sabi niya po sa akin, tumakbo na po ako. Tapos tumakbo na po ako. Nakakulong na sa Malabon City Police Station ang sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Maharap siya sa 2 counts ng murder. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Posible ang big-time oil price rollback sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy o DOE. Kung hanggang magkano at kung magtutuloy-tuloy na yan, alamin natin sa pagtutok ni Rafi Tima. Nagkapirmahan na ang mga presidente ng Amerika at Iran ng kasunduan para tapusin ang labanan, pati na rin ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Kaya unti-unti nang dumarami ang mga oil tanker na nakakalusot dito. Dahil dyan, ayon sa Department of Energy, posibleng bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ang gasolina, baka 4 to 5 pesos ho tayo sa rollback. Per liter ho yan. Diesel, baka 8 to 10 peso per liter. Ang kerosene, baka 9 to 11 ang ating estimate per liter. Pero nagkaroon ng aberya at may pag-aalinlangan kung magtutuloy-tuloy ang ceasefire. Handa na sanang pumunta si Vice President J.D. Vance sa Switzerland para makipag-usap sa Iran tungkol sa issue sa gitna ng sigalot, ang nuclear program ng Iran. Pero bigla-biglang hindi itinuloy ang pag-uusap dapat ngayong araw. Ayon sa Switzerland, ipinagpaliban daw ang negosasyon pero walang ibinigay na petsa kung kailan.
Pero kanina lang, sinalakay ng Israel ang Southern Lebanon. 18 katawang namatay sa panibagong airstrikes. Gayunman, sinabi ng Department of Energy na hanggat mapanatili ng dalawang bansa ang tigil putukan, posibleng bumaba pa ang presyo ng produktong petrolyo. Titingnan natin na hanggang saan ang pagsettle. Remember na before the war, nasa 50 to 60 peso per liter tayo. Ngayon, nasa 70 to 80 tayo. Baka next week, nandun na tayo sa partly 60 to 7 to 80 pa. Pero hindi pa siya kasing baba ng 50 to 60 before the conflict. Ngayon pa lang, ang jeepney driver na si Dieter umaasang matuloy nga ang malakihang tapya sa presyo ng produktong petrolyo. Malaki pong sa amin yun, malaki pong tulong yun. Kahapon, 350 pesos lang daw ang naiuwi niya sa pamilya dahil sa taas pa rin ang presyo ng diesel at tumal ng biyahe. Nakakalabing 5 oras na biyahe si Dieter araw-araw. Kahit nakatanggap daw siya ng ayudang 5,000 piso, maliit lang daw ang naging epekto nito. Kahit po sana wala ng ayuda balik na lang po yung dating diesel 49.50, yun malaking tulong na po sa amin yun. Kahit wala na pong ayuda. Ang mga pasahero namang aking nakausap, may hiling din. Sana, pag ibinaba ang crudo o gasolina, kasamang ibababa din yung pamasahe. Ayun po tayo. Ganun din po. Kasama na rin ang basic commodities. Ayon naman sa DOE, ang kanilang abangan lamang ay kung magtutuloy-tuloy nga yung pinirmahang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran sa isang permanenteng ceasefire dahil dito nakadepende kung tuloy-tuloy naman ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Tiklo sa Pampanga ang 3 sangkot umano sa motorcycle at carnapping. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Naispatan agad ng Highway Patrol Group o HPG ang sasakyang nakaalarma. Baka lumaban Nakasalubong nila ito habang nagpapatrolya sa isang kalsada sa Angeles, Pampanga. Heavily tinted ang kulay puting subcompact SUV na kanilang sinita. Tabi mo dito. Doon na, sa loob. At nang maiparada na, mula sa likuran, nilapitan na ng HPG ang driver side ng sasakyan. Maya-maya'y dumungaw na ang driver. Dito lang. Sa'yo ba yan? Sinangla sa akin po, sir. Sinangla? Pangulong di ako sa iglesia, sir. Oh, kasi yan, alarmado to. Sino nagsangla na ito? Patingin ako ng papel. Hindi, actually, ito yung security. Ayon sa HPG, ang sasakyang ito na dating pag-aari ng isang negosyante, pinasalo o ibinenta ng mura at pinatuloy ang hulog. Pero ang problema, hindi na itinuloy ang hulog dito sa nasabing sasakyan. Kumbaga, at ito ang naging dahilan upang ipaalarma ito ng previous owner. Dahil sa spotting technique natin at dito sa intelligence-driven operation na ating kinakandak during sa mga operations natin dito sa lansangan, nakuha po natin itong nasabing sasakyan dito po sa parte ng Bulacan. patuloy namin sinisikap na makunan ng panig ang may dala ng SUV pero ayon sa HPG, sangkatutak na reklamo na ang kanilang natanggap laban sa suspect. Sa Pampanga pa rin, timbog din ang 2 lalaking ito na itinuturong nasa likod ng kaliwat kanang nakawan ng mga motorsiklo sa Central Luzon. Tumitira sila dun sa mga lugar na alanganin ng mga parkingan. So ito yung tinatawag naming taken unattended. May mga gamit po silang tools na T-bar o ating tinatawag na master key. So napakadali po nilang distrongkahin ng mga locking system nitong mga motorsiklong ito. At in a minute, kaya na nilang patakbuhin to nang parang walang nangyari. Wala pang komenta mga suspect. Huwag natin hayaan i-park kung saan-saan lang inyong mga motorsiklo. Kung kaya po nating mag-attach ng mga security device at other safety devices gaya ng pagtanikala at papagpapark kung saan ay mayroong mga security personnel o CCTV camera, mas mainam po na doon na lang po natin sana i-park ang ating mga motorsiklo. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. May mga hindi magkakatugma sa mga pahayag ng mga player at coach na humarap sa investigasyon sa pagkamatay ng 2 player ng Ateneo sa Aurora. Ayon sa kalihim ng Department of Interior and Local Government o DILG. Pero ayon sa kalihim, posible ring dahil yan sa magkakaiba nilang pwesto at dahil sa tindi ng mga nangyari. Nakatutok
si Marie Sumali. Bago pa mas-cite and contempt lalo't di niya sinipot ang unang sabina sa kanya nitong Lunes, humarap na si resigned Ateneo coach Tab Baldwin sa Criminal Investigation and Detection Group ng Pulisya o CIDG kanina. Kasama niya ang kanyang mga abogado para sa fact-finding investigation sa pagkalunod sa team building sa Aurora ni Ateneo basketball players Rene Baterbonia at Divine Adili. He makes 90% of the executive decisions. So, yung testimony niya ngayon is very important. Do you see a clear violation on Not his yet. part? Wait till the full report is out. Sir, so ibig sabihin, Dumating din sa assistant coach Dean Castaño at ang Ateneo Athletics Office Director na si Emmanuel Fernandez na nauna nang humarap sa CIDG nitong Lunes. There are some inconsistencies between what the players said and what the coaches said, pero hindi pa kami tapos. Kasi ibang vantage points eh. Iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pangpang. So, doon lang, kinukuha lang namin yung mga full details, tapos gagawa kami ng conclusive report. We are piecing together the testimonies of what makes sense and what doesn't. Sinusubukan pang makuha ng CIDG ang buong drone video ng rescue operation na kuha mismo ni Baldwin at kanyang assistant coach, bukod pa sa drone shot ng resort. Yung kita Baldwin, parang 2 minutes lang at the confusion of it all, tapos nag-fail yung drone niya. Pero yung the resort, I think, put up another drone and we're gonna try to get footage. nauna nang sinabi ni Secretary Remulla na sa Martes na nila isusumite sa DOJ ang buong investigation report at rekomendasyon ng CIDG kung sino ang dapat kasuhan. Pero sinabi niya ngayon na kakailanganin pa nila ng karagdagang linggo para tapusin ang buong investigasyon. It will take us a while kasi kulang yung culpability ng institutions, kailangan rin namin mahanap. So we need a full investigation. Hindi nakarating ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Father Roberto Yap dahil graduation ng universidad, kaya isinagpi na siya para sa Huwebes. Hindi pa rin nagpapakita ang nag-resign na team manager na si Christopher Epo Kimpo. Si Assistant Coach Castaño naman pagkatapos sa CIDG ay humarap din sa National Bureau of Investigation o NBI. We came here today to submit our affidavit, the affidavit of our client, Assistant Coach Dean Castaño. So, well, it's our way of also for him also to show that he's willing to cooperate with the authorities. Dumating din sa NBI ang abogado ng Ateneo na kumakatawan kay Father Yap. Pero humingi siya ng hanggang June 26 para mabigay ang mga ipinasabpi ng student records at mga dokumento kaugnay ng programa. Bilang aksyon naman ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP, ay binawalang lumahok sa anuman nilang aktibidad lahat ng coaching staff ng Ateneo na nasa team building sa Aurora. Yan ay hanggang di tapos lahat ng investigasyon ng gobyerno, UAAP at Ateneo. May hanggang July 15 ang Ateneo para ipasa ang opisyal nitong ulat ukol sa insidente. Nangako ang UAAP ng masusi at walang kinikiling ang investigasyon at pagpapanagot sa mga mapapatunayang lumabag. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na babalik na sa normal ang takbo ng Senado sa ilalim ng bago nitong liderato. Suportado rin ng Pangulo si Senador Cheese Escudero o kung sino mang mapili bilang presiding officer ng impeachment court. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Tila nakahinga ng maluwag si Pangulong Bongbong Marcos nang magdaos ang Senado ng special session. Nataon ang special session habang nasa Kazan, Russia ang Pangulo para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Nangamba kasi ang Pangulo na patuloy na maiipit ang mga priority bills ng administrasyon kung hindi pa magsesyon ang Senado. That is exactly what we have been all hoping for, that things become more orderly, na maging maayos ang takbo ng Senado. Yung mga ibang priority bills na sinabi natin, tapos na sa House. So kailangan kunin na ng Senado para maipasa na, para maging batas. And that's what we were very worried about. And of course, the appointments, all of those just came to a dead stop nung nagkakagulo. Umaasa ang Pangulo na sa ilalim ng liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian, babalik na sa normal ang takbo ng Senado. Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP, ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado. May mga umuugong namang posibleng si Senator Cheese Escudero ang italagang presiding officer ng Senate Impeachment Court.
Pero may mga punang baka maulit ang nangyari sa nabinding impeachment trial ni Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon. Pero sabi ng Pangulo, walang duda sa kakayahan ni Escudero na pangunahan ang paglilitis. In terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. May umuugong ding may mangyayaring balasahan sa gabinete. Isa sa mga nababanggit na itatalaga sa gabinete ay si dating DILG Secretary Benhar Abalos. Inamin ng Pangulo na ngayon pa lang, tumutulong na sa gobyerno si Abalos sa personal nitong kapasidad, pero nais daw niyang magkaroon ito ng papel sa pamahalaan. Pero di raw ito nangangahulugang may kailangan siyang tanggalin sa pwesto. I'll be very frank with you. Of course, I want Ben-Hur to play a more active role in government. But to just because we want him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean you have to remove somebody to gain somebody else. Idiniin ng Pangulo na maayos na nagtatrabaho ang kanyang gabinete at baka mas makagulo pa kung magsasagawa siya ng cabinet revamp. It's counterproductive. You know, what you are trying to promote in government is stability and a steadiness of work, and that's an important part of governance. If you keep moving people around, they have to start learning the job again, and we just don't have time for that. Mula rito sa Kazan, Russia, Liz Casani Rosia, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Libo-libong pinaghirapang balikbayan box ang hinihintay pa ring ma-deliver sa mga kaanak na mga OFW matapos pabayaan ng mga forwarding companies. Kaya 5 sa mga kumpanya ang inireklamo ng Bureau of Customs. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Mangiyak-ngiyak ang OFW na si Lorilyn Umadlaw. Ang balikbayan box kasing pinaghirapan niyang mapuno at ipinadala noong Nobyembre. Di pa natatanggap ng kanyang pamilya hanggang ngayon kung kailan nakauwi na siya. Malaking tulong pa naman ang laman nito sa gitna ng pagsubok sa kanila. Isa rin po ako sa nasunugan sa Parañaque, so desperate po ako na makuha ko rin po yung box ko kasi wala po akong kagamit-gamit. Hindi po namin joke na pinupulot para lang mapuno ang isang box. 6 na taon din siya ng trabaho sa Saudi Arabia. Taon din ang inabot para maipon ang laman ng box, kabilang ang mga inumin na makatutulong sana sa nanay niyang may sakit. For my mother na may hypertension, yun lang naman din kaligayahan ng mga pamilya natin makatry or maka-experience ng gamit na galing sa ibang bansa. Isa lang ang balikbayan box ni Umadlaw na pinabayaan ng mga cargo forwarding firm kaya nakatambak lang sa mga pantalan. Ang iba, 3 taon na. Hindi nila binayaran yung mga port charges, arastre, duties and taxes, BIR, at hindi nila ginawa yung kanilang tungkulin o pangako sa mga OFWs na ito ay makakarating sa mga bahay. Kaya sinampahan ng Bureau of Customs sa Department of Justice o DOJ ang 5 forwarding companies na mga reklamong paglabag sa Customs Modernization Tariff Act at iba pang batas. Mahigit 20 million pesos umano ang nasingil nila mula sa mga nagpadala ng 3,000 balikbayan boxes na hindi nila dineliver. Kung isasama ang isang kumpanya na naunang inireklamo, 42,000 balikbayan boxes na ang pinabayaan at 330 million pesos ang nadaya sa Pilipino abroad. Inumpisahan na ng customs ang pagpapadala ng mga natengang balikbayan box sa kanilang mga kaanak ng walang bayad. Out of 42,000 na mga napabayaang balikbayan boxes, mahigit 1,000 na lang daw ang nakatakdang i-deliver sa mga kaanak ng mga OFW ayon sa BOC. Target ng ahensya na maihatid ang mga ito bago matapos ang buwan. 3 kumpanya pa ang nakatakdang ireklamo ng customs sa mga susunod na linggo. Marisol Abdurrahman, nakatuto, 24 oras. Chika Minute na mga kapuso at ang makakatsikahan natin ngayong gabi ang celebrity post
ng The People Have Spoken. Si Janina Chan. Janina? Thank you, Ms. Mel. And good evening, mga kapuso. Umaapaw sa kilig ang GMA Afternoon Prime. Bukod sa bagong series na aabangan nyo sa Lunes, may bagong karakter ding makikilala sa Born to Shine. Kilalanin siya sa chika ni Aubrey Carampel. You and me, we are Yumi! Baby steps para sa stronger Yumi. Yan ang malaking good news para sa Yumates dahil tila unti-unti nang nagkakasundo ang P-pop girl group na binubuo ni Jenny, Megan, Althea, Yuna at Nancy ng Afternoon Prime series na Born to Shine. Pero ang visual ng grupo na si Megan, ready na rin ba kayang ma-fall in love? May bago kasing papasok sa series na si new sparkle artist Kobe Brown. Kaganap si Kobe as JC na isang singer. Excited daw si Kobe sa panibagong acting experience as a kapuso. Mga 4 weeks ago na, I've been studying my script through and through. Tapos nagka-characterization po ako. And I'm just so happy na to be back in teleserye. Dagdag pa riyan. I actually do get to sing here, which is different for me. I've never done a role like this. So, very excited. Mas lalo pa raw naging magaan ang kanyang unang araw sa set dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya ng produksyon at kanyang co-stars. First taping ko has been amazing. Sobrang smooth siya. Again, ang bait ng mga staff dito. I'm so happy to be working with them and it's just a happy set. So, it's been great so far. Ang lead star ng serye na si Zephanie, always looking forward sa mga bagong karakter na nakakasama nila na nakadadagdag daw ng excitement sa kwento. Super happy na si Kobe is gonna be part of Born to Shine and exciting kasi yung storyline. Sobrang grateful lang din na talagang naglalaan din sila ng time for us. And I guess naglo-look forward ako na aside dun sa mag-play sila ng role nila is ma-share din nila yung parang experience nila dun sa journey nila as an artist, dun sa story sa Born to Shine. So looking forward for more guests. Bukod sa mga bagong karakter, abangan din daw ang Born to Shine album Volume 2 na i-release na next month. May mga songs dito na talagang I think mas personalize. So merong mga bagong songs, siguro sabi ko si Nate, ang Yumi and yung Rosabellas and ako din si Jenny. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Nagtago sa Pilipinas pero hindi pa rin nakawala ang dayuhang nasa listahan ng Most Wanted Fraudster List ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika. Ang kanyang naging modus, alamin sa pagtutok ni John Consulta. Exclusive! Pagkalabas sa isang kasino sa Pasig ng kanilang priority target, agad siyang in-intercept ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. Where's your passport? How? Okay. Can you tell us in camera that your name? Hindi na nakapalag ang Amerikanong 60 anyos, isa sa pinaka-wanted na personalidad sa Amerika sa larangan ng fraud. You are from Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. You are under arrest pursuant to the warrant of deportation issued against you. Sa sobrang laki ng kanyang nagawang panluloko, nailagay siya sa Most Wanted Fraudster List ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika. Ayon sa Immigration Fugitive Search Unit, nakatangay ang suspect ng di bababa sa $2 billion o 121 bilyong piso mula sa kanyang mga nalokong biktima sa Amerika. Nag-organize siya ng isang scheme upang maloko itong mga tao sa Amerika na maging miyembro or bumili ng insurance sa kanyang healthcare na in-establish sa Amerika, kung saan walang katumbas na serbisyo na binibigay. Pahirapan ang paghahanap sa suspect na nakapasok sa Pilipinas bago mailabas ang kanyang warrant. Sinusundan natin yung mga bahay niya sa mga exclusive villages, pati yung mga condominiums niya. So medyo challenging kasi nga hindi naman basta-basta yung pagpasok sa mga ganong uri ng mga locations. Palipat-lipat na siya ng kanyang pinagtataguan. Kagabi, tuluyang na-deport ang suspect pabalik ng Amerika habang bantay sarado ng mga agents ng US Federal Bureau of Investigation.
John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa ilang napagtibay na kooperasyon at ugnayan, idinulog ni Pangulong Bongbong Marcos kay Russian President Vladimir Putin ang 24 na Pinoy na nakulong sa Russia. Kasunod niyan, palalayain na umano ang mga Pinoy na posibleng biktima ng illegal recruiter. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia, may isinangguni ang Pangulo tungkol sa 24 na mga Pinoy na nakadetain sa Irkutsk, Russia. Hindi naman sila nakasuhan. We can find a way that they be we get some information about them. Una. Pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution. Siyempre, respetado natin ang batas ng Russia. Nagulat daw si Putin nang malaman ito, pero mabilis namang umaksyon ang Pangulo ng Russia. Nung dinner, gabi, kinausap niya ako, sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. He said, they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months. Ayon kay Pangulong Marcos, posibleng biktima ng illegal recruiter ang mga Pinoy. Ang naging problema nila was immigration. So sabi ni President Putin sa akin, sabi niya, hindi naman sila ang hinahabol namin. Hinahabol namin yung mga illegal recruiter. Yun ang kinakasuhan namin. At saka yun talaga mabigat ang kanilang kaso sa akin. Mali victims of human trafficking, sir? Yes, something like that. Ang magandang balita, ayon sa Pangulo, ire-release at ipapadeport na ang 24 na Pinoy at inaasahang makakauwi ng Pilipinas bukas. Wala nang ibinigay na dagdag na detalye kung taga saan ang mga Pinoy na dinetain sa Russia. Kahapon nagbukas ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan Expo International Exhibition Center. Kabilang sa mga naging prioridad sa summit ang kapayapaan, seguridad at ekonomiya ng ASEAN at Russia. Mula po rito sa Kazan, Russia, is Kasani Rosia, Tina Panganiban Perez. Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, may bagyong nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Naging bagyo na po yung low pressure area na minomonitor sa labas ng PAR kahapon. Huli itong namataan kanina sa layong 1,735 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Pa-west-northwest ang kilos nito sa bilis na 35 kilometers per hour. Sa latest track ng Pag-asa, posibleng bukas ng gabi o linggo ng umagay nasa loob na yan ng PAR at tatawaging Bagyong Francisco. Maaaring lumakas pa yan bilang tropical storm o typhoon sa mga susunod na araw. Sa ngayon, mababa pa rin ang tsansa nito maglandfall o tumama sa lupa pero posibleng lumapit sa Northern Luzon sa Martes o Miyerkules kaya hindi rin inaalis ang posibilidad na magtaas doon ng wind signal. Kahit hindi maglandfall, pwedeng hatakin at palakasin ng bagyo ang habagat kaya uulanin ang maraming bahagi ng bansa simula ngayong weekend hanggang sa susunod na linggo. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may pag-ulan sa Visayas at Caraga. Pagsapit ng hapon, may tsansa rin ng ulan sa Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa linggo, Mother's Day, may kalat-kalat na ulan sa Western Visayas, Soc-Sargen, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at Palawan sa umaga. Pagsapit ng hapon, halos buong bansa na ang ulanin, may heavy to intense rains kaya maging alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Sa Metro Manila, posible ang pag-ulan ngayong weekend, lalo bandang hapon at pwedeng maulit sa gabi. Sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, napag-uusapan kung posible nga bang magpa-inhibit ang isang senator judge. Lalo't may ilan sa kanila ang kilalang kaalyado o kritiko ng bise. Ang pananaw ng isang legal expert at paano inaksyonan ng mga nakaraang impeachment court ang issue. Sa pagtutok na ito ni Sandra Ginaldo. Nakapanumpa na ang mga senator judges na magiging patas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi rin maikakailang may mga senador na kaalyado ni Duterte at meron din namang mga kritiko nito.
Napag-uusapan tuloy, posible kayang humantong ito sa pagpapa-inhibit sa ilang senator judge? Ayon sa isang professor ng constitutional law sa University of the Philippines, pwede itong gawin pero hindi pwedeng ipilit sa isang senator judge. They can do that. Kasi kahit sa ordinary trial naman kung mayroong grounds to inhibit, you raise it. Pero in the end, parang yung decisions, doon sa judge na pinapa-inhibit. Noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, tinangka ng mga abogado ni Corona na ipa-inhibit ang dalawang senator judge. Unay si Senador Franklin Drilon dahil sa tila pagkiling umano sa prosecution panel. At sumunod, si Senador Edgardo Angara dahil sa umano'y conflict of interest. Parehong itinanggi ni Drilon at Angara ang aligasyon. Pero sabi ng nooy presiding officer na si Senador Juan Ponce Enrile, hindi niya ito pwedeng aksyonan at ang huling pa siya ay nasa senator judge. I cannot act on that, my God. Sa huli, tumanggi si Drilon at Angara na mag-inhibit. Ang usaping ito, lumutang na rin nung nakaraang taon sa unang impeachment ni VP Sara. Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte. Pero sabi noon ng bise, hindi niya gagawin ito. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against Inday Sara. Ang nooy tumayong presiding officer na si Senator Cheese Escudero, nagbigay din ng opinyon nung nakaraang taon. Desisyon nila kung mag-i-inhibit nga ba o magre-recuse sila. Hindi yan subject matter of vote. Hindi yan pwedeng pagbotohan na, hoy, ikaw tanggal ka na. Hindi ganun yon. Walang ganung klaseng procedure o proseso sa impeachment court man o sa regular court man. Si Escudero tinitingnan ng mayorya bilang posibleng ihalal na presiding officer ng impeachment trial ayon kina Senador Panfilo Lacson at Tito Soto. Sa panahong masasabing manipis pa rin ang agwat ng bilang ng majority at minority senators, nangangahulugan ba itong mananatili sa pwesto ang presiding officer kahit mapalitan ang Senate President? They picked Escudero. Tapos natanggal si Gatchalian. Hindi automatic yun. Is that what you're saying? That's not automatic. Pero, pag natanggal mo na yung si Gatchalian, that means nagpalit na ng balance of power, in which case, pwedeng palitan, mag-re-elect ng presiding officer. So that can happen. Kaugnay naman sa panukala ni Lacson na gawing impeachment manager si Senador Kiko Pangilinan, sinabi ni Pangilinan na naimongkahin na ito nung Senate President pa si Soto, pero pag-uusapan muna daw nila ito. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, sinalubong ng 4 na warship ng China ang barko ng Pilipinas na papunta sa Bajo de Masinloc. Sa pambihirang pagkakataon ay nadokumento ng media ang pagtugon sa ganyan ng warship ng Pilipinas na nagpalipad pa sakay nitong helicopter. Nakatutok si June Veneracion. Mula isa ay naging 4 ang warship ng China na sumalubong sa BRP Diego Silang kaninang umaga. Habang papunta ang huli sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, nagpalitan ng radio challenge ang dalawang puwersa. Chinese warship, you are advised to leave immediately. Stay clear from our passage. Isa laban sa 4, pero hindi pa rin nagpatinag ang BRP Diego Silang. Itakda ang 15 minuto handaan sa paglipad ng sasakyang panghimpapawid. Habang tumatakbo ang warship ng Pilipinas sa bilis na 18 knots, ay pinalipad dito ang sakay ng Agusta 109 helicopter. Philippine Navy Warship 7, your helicopter enters into the territorial airspace of China's Hualien Dao without the approval of the Chinese government pose a threat to our security. Otherwise, we will take a measure. This is Philippine Navy Warship 7 conducting lawful operation. You are advised to leave immediately. Stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Over. Kabilang ang GMA News sa mga media organization na binigyan ng bihirang pagkakataon para maidokumento ang maritime patrol na isang warship ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
Ilang oras nang nagbabantay ang PLA Navy Warship 554 sa bawat galaw nitong aming sinasakyang BRP Diego Silang. Ang aming distansya ngayon mula sa Baho de Masinloc ay nasa 27 nautical miles. At sa kabila ng presence ng Chinese warship na yan, ay patuloy pa rin ang paglalayag nitong barkong pagdigma ng Philippine Navy para magsagawa ng maritime patrol malapit sa Baho de Masinloc. Patuloy na sumabay sa paglalayag ang Chinese warship 554 pero nakalapit ang BRP Diego Silang ng 20 nautical miles mula sa Baho de Masinloc. Your Philippine Navy will continue to assert our maritime rights and jurisdictions over Baho de Masinloc to ensure that we exercise sovereignty over waters that belong to the Filipino people. Ang Navy helicopter nakalipad naman sa ibabaw ng Baho de Masinloc sa taas na 300 feet. We observed that the structure previously reported or was already gone. Practically, wala na pong laman, wala na po yung structure na report po dati. Nagpalipad din ng eroplano ang China at nagmasid sa ibabaw ng Philippine Navy helicopter sa taas na 17,000 feet. Natapos ang misyon ng BRP Diego Silang nang walang masamang nangyari. Kahapon ay nasubok na ang Agusta 109 helicopter sa huling araw ng Maritime Cooperative Activity o pagsasanay ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard kasama ang kanilang counterpart mula sa US Coast Guard. Pero kapag may pagkakataon, meron din namang konting pamparelax gaya ng open water swimming. Sabi nga nila, a fit body, a sound mind is a steadfast warrior. Nagtapos din kahapon ng Salaknib 2026 kung saan sumailalim sa halos 3 buwan na pagsasanay ang nasa mahigit 7,000 sundalong mula sa Pilipinas, Amerika, Japan, New Zealand at Australia. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Magkakasa ng malaking rally sa EDSA ang 4 na malalaking religious groups sa June 28. Binuo nila ang White Ribbon Movement, isang pagkilos kontra katiwalian. Nakatutok si Ian Cruz. Lahat ng sangkot dapat managot. Nagsama-sama ang 4 na malalaking religious groups para buuin ang White Ribbon Movement, isang kilosang kontra-korupsyon na walang sisinuhin o papanigang personalidad. Isang malaking rally na tinawag nilang White Ribbon Movement March ang itinakda nila sa June 28 sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Kasama rin nila ang ilang civil society groups. Inaasahang nasa 10,000 katao ang dadalo sa pagtitipon upang magdasal at ipahayag ang mga saloobin ukol sa nagaganap na korupsyon sa bansa. Pagpapatuloy daw ito sa Trillion Peso March na una ng nangalampag kontra korupsyon ukol sa flood control scam. The Filipinos, tayong lahat, deserve a better future. And we believe, that a better future can only be achieved through better politics. Politics that serves the people's interests, protects human dignity, and is guided by justice rather than greed. Ang daming mga Pilipino ngayon, subalit ang karamihan ay natutulog. Hindi sinusuportahan ang tama. So ang kailangan po natin ay gumising tayo sa katotohanan. Wala ho tayong pinapanigan, wala tayong sinasamahang pinapanigang politiko o political position, kundi ang ating sinasamahan ng ating mga kababayan, naghihirap ang mga mambayan. Ilan sa mga pangunahing panawagan nila, wakasan ang korupsyon, litisin ang makatotohanan ang mga sangkot sa katiwalian, suportahan ng tunay na anti-political dynasty bill at ipatupad ng reforma sa eleksyon. Ayon sa mga grupo, ang paghahanap ng pananagutan, walang pinipiling kulay, kailangan lahat ay singilin at walang pagtatakpan. Pero paano kung may magpuntang politiko sa kanilang pagtitipon? We will not be inviting personalities na mga nasa politika sa taas ng entablado. Pero welcome ang lahat, Itong White Ribbon Movement, ay panawagan sa lahat ng may galit sa korupsyon at mayroong adhikain for good governance. Maging anumang kulay. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.
Nag-walkout sa kanilang mga klase ang mga estudyante at guro ng Ateneo de Manila University. Panawagan nila, hustisya para sa mga atinistang sina Rene Paterbonia at Divine Adili. Nakatutok si JP Soriano. Sa unang araw ng summer classes sa Ateneo de Manila University sa Quezon City, may mga estudyanteng nag-walk out sa kanilang mga klase para manawagan ng hustisya sa pagkamatay ng mga kaeskwelang sina Rene Paterbonia at Divine Adili. Kahit bumuhos ang malakas na ulan, hindi sila natinag. Ang kanilang panawagan, Ateneo, you can do better. Ayon sa mga mag-aaral, binigo umano ng pamunuan ng Ateneo de Manila ang mga kaanak nila Rene at Divine, pati na rin ang buong Ateneo community. Namatay ang dalawa sa gitna ng training ng Ateneo basketball team sa Aurora noong 1 linggo. Whether it's a change in leadership, kung kailangan man pong baguhin yung mga tao na nakaupo, or kung yung tao mismo na mga nakaupo ngayon from Father Bobby down to the directors, kung kailangan po talaga ng pagbabago. Di raw sapat ang simpleng pagluluksa. Because we're expecting so much from an institution which, in hindsight, in history, especially in the Philippines, we have played a big part in not only forming leaders who have not only the dignity but also the respect for life. Ngayong araw din ang graduation sa universidad, kaya ang graduate na si Bonnie dumalo sa rally ng suot pa ang kanyang toga. We want a genuine system where we can be heard. Otherwise, something like Rene Divine's death could happen again. Hinihinga namin ng reaksyon ang pamunuan ng Ateneo de Manila University, pero nauna nang sinabi ng kanilang management na iniimbestigahan na ang mga nangyari at patuloy ang pakikipag-ugnayan sa NBI at PNP. Sa Talacogon, Agusan del Sur, patuloy ang pagdagsa ng mga nakikiramay sa burol ni Rene. At ngayong paparating na ang Father's Day, lalong dama ng kanyang ama ang pangungulila. Siyempre, nag-Father's Day tapos nito ang mangyari kay Rene. Siyempre malungkot. Dahil mag-Father's Day wala na siya. Yan nga, kalungkot. Masakit na masakit talaga. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Naghamon ng drug test si Davao City Representative Pulong Duterte kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ito ay matapos siyang tawaging sabog ni Remulla. Kaya niya nasabing may warrant of arrest na umano ang International Criminal Court para kay Senador Bongo. Sabi ni Congressman Duterte, baka nagkakamali ng tinutukoy si Remulla at ang gustoan niyang sabihin ay yung mga nasa Malacanang. Kung gusto raw talaga malaman ni Remulla kung sino ang sabog, magpa-hair follicle drug test daw silang dalawa. Kasama ang kanyang pamilya, pati ang kanyang boss. Ayaw na magkomento ni Remulla sa bagong pahayag ni Congressman Duterte. Mga kapuso, abot-abot ang pasasalamat ng mga magulang ng conjoined twins na sina Olivia at Jana Manuel na tubong Nueva Ecija. Pagkatapos kasi ng 6 na oras na operasyon sa Saudi Arabia, matagumpay na napaghiwalay ang kambal. Ang istorya ng pananalig na sinagot ng siyensya sa pagtutok ni Von Aquino. We will be counting. It's 5, 4, 3, 2, 1, 0. Walang pagsidla ng tuwa ang mga magulang ng conjoined twins na sina Olivia at Gianna Manuel nang matagumpay na silang napaghiwalay. Ang operasyon ay ginawa ng surgical team ng Saudi Conjoined Twins Program. Thank you so much, Doctor. We are so thankful, Doctor. You are there. You are helping us. Umabot sa 6 na oras ang operasyon sa King Abdullah Specialist Children's Hospital sa Riyadh kahapon. Ang lahat ng gastos, sagot ng Kingdom of Saudi Arabia government mula sa paglipad sa Pilipinas, ang operasyon hanggang sa pagkalinga sa kanila pagkatapos ng operasyon. Ipinanganak ang kambal noong April 8, 2024 sa Talavera, Nueva Ecija nang magkadikit ang kanilang dibdib at tiyan. Nitong Enero, ibinyahe ang kambal sa Riyadh kung saan sila sumailalim sa masusing preparasyon para sa kanilang operasyon.
Isang renowned pediatric surgeon, pinuno ng Saudi Conjoint Twins Program at Supervisor General ng King Salman Humanitarian Aid and Relief Center ang nanguna sa operasyon kasama ang 22-member surgical team. Sa impormasyong inilabas ng Kingdom of Saudi Arabia Embassy, nasa stable condition na ang kambal matapos ang operasyon at kasalukuyang minomonitor sa Pediatric Intensive Care Unit ng ospital. Ang Saudi Conjoint Twins Program ay in-establish noong 1990 at nakapagsagawa na ng mahigit 70 separation surgeries sa mga kambal mula sa mahigit 20 bansa. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Inihayag ni Senator Riza Ontiveros na seryoso niyang pinag-iisipan ang pagtakbo bilang Pangulo sa eleksyon 2028. Yan ang isinagot ng senadora nang hingan siya ng reaksyon ukol sa mga nananawagan sa kanyang pagtakbo. Sabi ng senadora, umaasa siyang magkakaisa ang kanilang grupo para piliin ang pinakamalakas na kandidato. I am seriously considering it, preparing for that possibility. Ano po hinihintay natin na factor so that we can decide? Well, syempre yung mga indicators, for example, yung survey results of that strength, of that wide support mula sa ating mga kababayan o botante. Mga kapuso, ngayon pa lang ay maaga po kami bumabate. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Gaya ng isang amang tampok natin ngayong gabi, na ikangay ipinadyak ang pag-aaral ng mga anak bilang isang pedicab driver. Ang kanyang sakripisyo binigyang pugay sa graduation speech ng kanyang anak na nakapagtapos pa ng magna cum laude. Yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Bawat padyak at tagaktak ng pawis, katumbas ay bariyang pambuhay sa kanyang pamilya. 2.5 dekada ng lumalaban ng patas si Michael Salvador. Pero ngayong edad 50 na siya, unti-unti na niyang nararamdaman ang sigil na ilang taong pagod ng katawan at sakripisyo sa init o ulan. At ang kanyang kaliwang mata, wala ng paningin dahil sa napabayaang glaucoma. Sabi ko baka dala ng pagod. After 1 year, nung pinatingin ko po sa aking ophthalmology, sabi sa akin, huli ng lahat kasi nasira na daw po yung aking pupil. Ibig sabihin, pumapadyak ka, isa na lang mata mo? Opo sir, yun na lang po. Ito na lang po yung lalaban ko sa araw-araw. Pero kahapon, napawi ang anumang hirap at sakit sa katawan nang bigyan pugay siya sa entablado na ikalawang anak na si John Paul. Magna cum laude. Nagtapos ng BS Accountancy si John Paul, magna cum laude, mula sa Colegio de Sebastian FEU Pampanga. Anak po ako ng isang pedicab driver. Hindi po madali ang pagpadyak sa ilalim ng init ng araw, sa gitna ng ulan, at sa mga araw na wala pang kasiguraduhan kung magkano ang maiuuwing kita. You proved to me that it didn't matter if it was just a pedicab, because your love for us made it strong enough to carry my biggest dreams. Yung luha ko kahapon sir, hindi ko mapigilan. Nung on the spot na nasa stage siya, tapos yung lahat ng ibinahagi niya, na-realize ko rin sa sarili ko na nakita pala ng anak ko yung pinagpaguran. Ang pagpadyak ay hanap buhay na nakagisa na rin sa kanyang amang rumaraket ding sa street. Mga marangal na kabuhayan kung tutuusin, pero ang pangarap niya ay hindi malimita ang anak sa mga nakagisnan at malayang matupad kung ano ang nais niyang abutin. Ayaw ko pong tulad siya sa akin na isang pedicab na padadanas po. Kaya ganun na lang po. Hindi ko na po inisip, sir, na mabigat to. Ayaw ko na. Mainit. Surrender na ako. No. Fight, sir. Fight. Ginagawa ko. Para sa pamilya? Sa family, sir. Opo. Ikalawa na si John Paul sa napagtapos si Michael. Kasunod ng panganay niya may trabaho na at nakakatulong na sa pamilya. May 2 pa, kaya wala siyang balak magpahinga. Bawat padyak, bawat ikot ng gulong ng kanyang pedicab,
Nakakapagalma ng katawan, hindi na raw mahalaga kung ilalapit naman ng mga anak tungo sa kanilang mga pangarap. Tay, thank you for the monumental sacrifices you made just to make ends meet. And looking back now, I realize that with every heavy push of your pedals, you were driving me closer to this stage. Ivan Mayrino, Nakatutok, 24 Oras. Kinumpirma ni Ian De Leon ang hindi nila pagkakaunawaan ng mga kapatid matapos ang pagpanaw ng kanilang inang si superstar Nora Honor. Sa Fast Para sa Talk akin, with it's Boy- only a matter of time. I would let time take its own course. I don't want to force anything until it's the right time for things to be resolved. Our opinions may differ, but ultimately, I can see in the future na, we will all, connive into one certain purpose. How do you celebrate? Sa Fast Talk with Boy Abunda ay nilinaw rin ni Ian na ipinaalam niya sa kanyang mga kapatid ang Nora Honor Foundation at Nora Honor Enterprise. Binanggit noon ni Matet sa parehong talk show na hindi umano sila nasabihan tungkol sa foundation at enterprise. Ayon kay Ian, para sa legacy ng kanyang ina ang foundation at enterprise. Napag-usapan din ang issue tungkol sa mana. Just to make things clear, Tito Boy, the mana issue, okay, I just want to set the record straight right here. Things take time. Like, it's not like your mother passes today, the next week, may mana na. Everything has to be dealt legally. Nasa puso mo ba, Ian, na kung ano man ang meron, you will be fair to your siblings? Of course, definitely. Mga kapuso, good news sa sports. Wagi ng silver medal si Pinoy pole vaulter at two-time Olympian EJ Obiena sa Flight Circus Dusseldorf 2026 sa Germany. Yan matapos niyang matagumpay na maklear ang 5.74 meters sa kanyang second try. Ang pagsapak ni Obiena sa kompetisyon ay bahagi ng paghahanda niya para sa Asian Games sa Japan sa darating na Setyembre. Samantala, isa pang Pinoy pride dahil aabante na rin sa quarterfinals ng Berlin Tennis Open si Filipina tennis superstar Alex Iyala. Dinaig ni Iyala ang world number 2 na si Elena Rybakina sa score na 7-5 at 6-4. Sunod na mga kalaban ni Iyala ang world number 6 na si Elina Svitolina. I called my dad. I just said, oh my God. We were just screaming and my mom was there too. And I don't know. I'm really happy. I'm really happy with today, of course. It could have gone either way. I think there were really tight moments in both sets. And of course, she's an amazing player. And yeah, she's the one to beat. Father's Day na this Sunday, kaya inalala ng stars ng upcoming series na You're My Favorite Song ang mga life lesson na natutunan nila sa kanilang mga daddy. May chika si Nelson Canlas. Ang turo ng daddy ni Caprice Cayetano, ang Filipino top chef na si George Mendez, para walang regrets. Laging sinasabi sa akin ni daddy is yung always choose the path na magpapasaya sa'yo. Work-life balance naman ang lesson na parating binabanggit ng ama ni Heath Hornales, ang aktor at stunt director na si Michael Roy Hornales. Kailangan marunong kayo mag-balance ng time sa work, sa regular personal life, sa video games, sa talents, sa skills. Kailangan balance nyo po lahat yun and hindi kayo babad sa isang part lang palagi. Be selfless naman ang itinuturo parati ng ama ni Clifford. He also taught me na kailangan kong alagaan yung mga friends ko, yung mga tao na nasa paligid ko. He really taught me na kahit sa mga friends, we really have to be very loving and caring. Invaluable lesson for everyday life naman ang wisdom na nakukuha ni Marco Masa mula sa ama. One of the things na tumatak sa akin, of course, is yung pagiging masinop. Pagiging maagap sa mga bagay. Kasi yung simpleng habit na yun, ang laki ng nagiging epekto niya sa day-to-day lives. Kontra being lazy ang vibes na nakukuha ni Lee Victor mula sa kanyang mga father figures. I really look up to that man, yung uncle ko. Actually, yung dalawang uncle ko,
very hardworking sila pareho. Siguro they just always remind me na parang na huwag maging tamad. While ang turo ng ama ni Cloud7 member Cairo Lazarte, It's better to be kind than to be right. Yun po. para naman kina Waynona Collins at Campus Curie Andre Pajardo, fighting spirit at pagpapakatatag ang naging paghubog ng kanilang ama sa kanila. Dad has taught me it's okay to feel sad, it's okay to feel so tired and broken. And he taught me to remember to come back and really fight. He always tells me na laban lang, na it's okay to get out of your comfort zone. When you get uncomfortable, just fight. Ano mang kabutihan na natutunan natin mula sa ating mga ama, mga aral na humubog sa kung sino tayo ngayon, naway dalihin natin ito hanggang sa pagtanda. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Hindi biro ang maging host, mga kapuso. At syempre, alam namin yan ni Emil. Mahirap magka-blooper, lalo sa panahon ng social media. Pero ika nga nila, walang perpektong tao. Kaya relate ang marami sa hindi sinasadyang banter ng unang hirit guest host na si Paus Rufo kahapon. Todo practice tuloy siya online na kinaaliwan ng mga netizen at nakahirit ulit siya kanina. Hetong Patalk of the Town, hatid ni Nelson Canlas. Ladies and gentlemen, let's welcome Mr. Paus Rufo! Laging una ka, ika nga ng UH Barkada. Pero sa unang guesting sa unang hirit ng The People Have Spoken celebrity na si Paus Rufo, na dog show agad, aray mo. Correct, 'di ba? Kaya naman mga kapamilya. Sorry, hello po mga kapuso. Yes, I love it. It's my first time. It's live TV. Ang kanyang unang hirit tuloy, ikinatakot na maging huling hirit na. Baka raw magka-memo agad on day 1 dahil sa slip of the tongue. Kaya naman si Paus, What's up mga kapuso? Kapuso! for the practice. Hello kapuso! Hi kapuso! Oh my God, kapuso, kamusta ka? Doble ka ba pa nang biglang may follow request na Kapuso Executive? Sino ba naman ang di nenervyusin? Alam mo kapuso, okay ako ngayon. You know, as a kapuso. Ang kwelang first day ng anak ng samut-saring meme. Damay daw tuloy ang referral ni Jusa Joy Barcoma sa pagkakamali ng new hire. Kaya naman si Paus willing daw to work overtime for free. Sagot na rin ang koryo sa Christmas party. Patapos na yung show, na parang sabi ko, oh my God, first time ko mag-unang hirit, parang success naman. But wait, hindi pa tapos. I guess, pag may mga ganun nangyayari, talagang kailangan tawanan ko na lang yung sarili ko muna para hindi rin ako masyadong makonsume ng mga pangyayari. So, buti na lang inunahan ko na muna. At kahit pa paano, buti, other people also found a very fun moment from that. Kasi ako pinapanood ko pa rin yung video, natatawa talaga ako sa sarili ko, sa totoo lang. Hanggang sa good news, day 2, secured. Sa pambansang morning show, may ikalawang hirit si Paus. Hello po mga kapuso! Sure ka? Sure. Ang comeback talagang pinaghandaan. Masaya raw siya sa second chance at di napa-principal's office. Nagpasalamat din siya na may guidance siya ng kapwa celebrity at UH hostmate Joy Barcoma. Hello po mga kapuso! Gising na! Unang hirit na! Ayoko na po, kailangan ko po talagang magbanlaw sa mga pauga na binigay ng universe. Magkakaroon kami ng repeat ng duo namin ni Jusa Joy Barcoma sometime next week. Sige nga, ulit. Practicing natin. Kapuso. Okay. Kapuso. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Kapuso. Kapuso talaga. Oo. To make it official, may special merch pa para kay Paus ang UH Barkada. Ang importante, kapuso ako. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.
At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.